Yun, no, mga lods, oh. Ito na yung mga bago nating kits. Yung binaba natin. Totally, mga lods, bali 11 lahat to. Yung isa, yung makulit, nilagay ko na sa mga may gulang. Let it bang, bang. Gandang umaga, mga lods. Ayan, no? Ganda na yung mga kits natin, mga lods. Medyo makukulit na. Totally, itong mga lods, wala sa kapanahonan yung pagkuha ko sa kanila kasi nga siguro sa dala ng init ng panahon naiirita yung mga magulang, kaya di ba nagurgur yung isa, tapos yung kabila na parang hindi na sila masyadong pinapakain. Kaya nung nakita kong kumakain na sila kahit papano, naisip kong kunin na sila kasi baka mangyari uli yun na napatay yung inakay. Kaya ayun, naman yan, mga lods, pag merong mas magulang ng konti sa kanila, ilang araw, magsusubuan yan, mga lods, kaya mabubuhay sila. Ayan, nawa naman at nung nilipat ko sila, naman sila, kikita ko sinusubuan yung kapwa nila inakay. Ayan, mga lods, magaganda yan, mga lods. May rainbow material, may spangle, merong opaline, may normal. Ano pa ba yung meron dyan? Basta iba-iba sila. Merong tawag nito, recessive. Kaya, mga lods, yung mga kits natin magaganda. Ayan, may double factor pa nga dyan, mga lods. Ayan, kits natin, mga lods. Basta magaganda yan, mga idol. Yung ko ngayon, yung isa talagang puro solid yung anak niya na pang rainbow material. Kaya ayun, paparami tayo ng gano'n, hindi natin babaklasin agad-agad yun. Tapos, mga lods, ito yan yung mga veterans natin. Ayan, makukulit. Totally ako, mga lods, gumising ako yung eksaktong magbubukang liwayway. Totally madilim-dilim pa. Nagdilig muna ako, mga idol, kasi 2 araw hindi umuulan. Busy ako, mga lods. Ayan. Kaya nagdilig muna ako, una kong magdilig. Kaya nung pinakain ko sila, medyo maliwanag na, mga lods. Kasi sayang yung yung mga halaman. Pagkain nila yun, mga idol. Mga lukbati, yung lemongrass, talbos ng kamote, tsaka yung violet na Chinese violet. Yan, mga pagkain nila yung, mga lods. Kaya kailangan nating alagaan yung mga halaman kasi kailangan niya ng ibon natin, mga idol. Actually, nung pag-uwi ko kanina, gaya ng sabi ko sa inyo, magbibideo ako ng umaga, tapos ni-edit ko pagdating ko ng hapon o gabi. Ngayon, mga lods, napahaga tayo ng uwi kasi natapos na natin yung ginagawa natin, pero hindi ko lang kung may pagagawa pa. Hindi ko pa naman nakausap yung nagpapagawa sa akin. Kaya ito, nakapag-edit tayo ng maaga-aga, mga lods. I-idlip muna sana ako, pero mamaya gabihin na naman, kaya nabuti kong i-edit na tong video na to. Ayan, mga lods, yung makikita nyo sa monitor, yung mga alaga natin na kahit sabihin mo ilang araw, linggo nga, mga lods, halos 2 weeks, gano'n. Lang, parang pakainin mo maaga, tapos alis ka. Kung mo sila, sanay na sila sa palad mo, kilala ka na nila. Na sila, pag nakita ka na nila, kumbaga, aligaga na yan. Tapos isang tip, mga lods, sa mga UV, yung palatandaan na palagay sa'yo yung ibon mo, pagdapo sa'yo, mainit yung yung, yan, nakikita yun, di ba, nakadapo, mainit, mararamdaman mo mainit yung salampakan nila. Yan, ibig sabihin yun, mga lods, palatandaan na palagay na yung ibon mo sa'yo.
Yan na, tip sa mga UV. Testingin nyo. Pag na, ano yun ba, napapakain nyo ng ganon, dumadapo-dapo sa inyo, mainit yan mga lods. Mainit yung talampakan nila. So, palatandaan nyo na palagay ang ibon sa'yo. Sabihin, komportable na. Pansin ko yan kahit sa mga ibon ko dati, yung mga bato-bato. Pag dumapo sa'yo, umiinit yung, mararamdaman mo mainit. Siguro sa mga ibang ibon din ka, ganun yung mararamdaman, mainit. So, ibig sabihin, palagay na yung ibon sa'yo mga lods. Kaya kanina nga yan, yung makikita nyo dyan. Pag nagdapuan sa akin, medyo nailang lang ako kasi masyadong tutok mga lods. Siguro isang dangkal lang. Pintuan na yun malaki yung pintuan na ito mga lods Nailang lang ako kasi baka mamiglang umatras. Maalpasan na naman tayo kaya medyo kung mapapansin yung camera minsan malikot kasi nga iniingatan ko na baka mapaatras. Although wala namang intended tumakas yung ibon pero siyempre sa gulat lilipad yun kaya nag-iingat lang ako mga lods kaya minsan malikot yung camera. Ayan mga lods sarap silang tingnan kasi parang masasabik din sa iyan Totally pagdating sa umaga, yan, kung nakitang dumungaw ka na, mag-iingay na yung mga yan, mga lods. Mga lods, maamo pa rin sila. Yun yung makulit. Sinama ko sa dyan. Totally, isa-isahin ko yan. Pag merong nakikita kong humahapon na, sabi nakakalipad na ng, sa mataas. Sabihin kasi nakakadapo na yun sa perch. Lalagay ko sila dyan mga lods para lumakas yung katawan kasi isa bata pa dyan pagsabayan na yan nakikita niya yan pagsabayan kasi makulit siya nilagay ko ayun kaya niya mga lods kaya minsan rin yung sinasabi natin na bata pa, nabubuli. Depende rin sa ibon yan, lods. Kung ang ibon mo palaban, baka siyang mabuli yung matanda, hindi siya. Kasi kagaya niyan. Pag lapitan siya, siya yung nanunuka O, paano bubulihin niya? Siya yung matapang, di ba? Kaya depende. Kung ang ibon mo makulit o siya yung mambubuli, mga lods. Kaya ako naman, tinitingnan ko rin yung isasama ko. Kasi, kahit nung unang-una pa mga lods kagaya nung halimbawa ihiwalay ko tapos nakita ko parang hindi pa kaya binabalik ko yun sa inahin sa nanay niya binabalik ko yun pag talagang ilang araw na naman yan alisin ko ulit yun. Pagkain ng kumain yan okay na parang ganun din lang yan mga lods ilagay mo pinakahiwalay na sila pero mga inakay kung nakikita mo kumakampay-kampay na di sama mo dyan observe ka pag nakikita mong nabubuli siya di alisin mo ganun lang teknikan mga lods kasi the best pa rin talaga yung malaki yung cage kaya ako nangihinayang gusto kong gawin yung malaki yung cage kaso gusto ko pinagbigyan ko si commander kung ako lang gagawa pa ako ng isang cage mga lods kaya nasabi ko sa inyo na para mga dalawang cage na malaki flying cage na mga alaga natin nandun pala ako magagandahan ako ron magandang tingnan yan lang si commander siyempre sabi hati tayo kalahati halama kalahati ibon diba? Kaya ako tumitingin-tingin pa rin ako bahala ko na i-dispose yung mga bato-bato gusto ko na pumokus dito sa mga kasi mga bato-bato mga lods pwede akong gumawa ng malaki ron tapos iaangat ko lang yung may kids akong dalawa mga breeder natin iaangat ko lang yun pwede na yun aangat lang tapos sa baba malaking kids ulit ganun ang gawin ko hanap lang ako ng ng kapag anong mga bato-bato natin kasi naawa naman akong basta-basta mo ipamigay mamaya maling tao hirap yun kaya
Nag-iingat na ako mga binibigyan ko mga lods Kasi bigyan mo di naman pala So kapag binigyan ko yung inaalagaan. Kung personada mga lods no. Bibigay ko lang ng mura. 4 pa yan Yung inakay hinahanap ko wala Nag-inakay na yan Taka ako ba't nawala. Nabayaan ko na kasi ayoko na rin dumami. Para maganda pa naman yun. Bili ko nun sa 700 yun. Natawaran ko yata ng wala ko 600 Hindi ko matanda pero mahal ang bili ko. Totally touring nila dun 1.5 isang pares. Parang napakabihira kasi nun yung may batik-batik na bato-bato. Kaya siguro mahal. Ngayon meron na tayong mga kits. Parang gusto kong dito na lang pumokos. Gusto kong i-dispose. Ngayon kung merong dyan may korsonada, magano lang kayo, mag-PM lang kayo sa akin sa messenger yan. Bibigay kong mura yan. Pamigay, kumbaga. I-PM nyo lang ako. Sa susunod na i-video ko yung mga yan. Yan ko, kung gusto nyo. Walang nakabawi ng kahit patuka lang, di ba mga lods? Tapos yung mga inakaya natin, ayan, patuloy na nagiging healthy. At least kahit may trabaho ko, tinitingnan ko. Ngayon mga lods, mga linggo ng umaga, aalis ako, tapos ang balik ko siguro Lunes na ng gabi. May problema ko yung mga natin. Kaya, paano ba ang neto? Ang lalakas pa naman kumain. Walang siguro, hindi naman sa pagsasayang ng pagkain. Lalo yung mga breeder. Dadamihan ko yung siguro. Mga patukan nila. Lahat sila. Lalo na yung mga breeder. Ang kasi, ang problema lang sa kids. Pag kinargahan mo ng maraming pagkain, kaya niya ubusin niya. Walang problema Kaya gagawin ko, tatantyahin ko yun lalo na may mga inakay. Although may inakay ko ngayon, 2 lang Dadagdagan lang isa yung mga lots, yung Lutino. Sinilip ko kanina, yun, may napisang isa. Kasi may itlog pa naman yun Sana wag na niya itapon. Kaya yan. Yun lang naman yun, yung 2 breeder. Dadagdagan ko ng ng pagkain. Siguro kahit mga 3 Kasi yung aalis ako ng linggo, hindi may pagkain sila maghapon, tapos yung para bukas, tapos sobrahan ko pa para mahirap kasi yung mga lods pag kinulang yun, may irita yun parang napopostrate siya. Kaya minsan ginugurgur niya yung mga anak nila, mga inakay. Kaya kakarga natin ng maraming tubig, yung maraming pagkain. Di bali yung kahit times 2 lang yung mga breeder natin na pinagpares natin na wala pang anak ngayon, may itlog pa lang pero parang tingin ko isa pala yung may itlog yung bumubuga ng rainbow material. Yun yung yun yung alam ko may itlog so walang masyadong problema ron. Damihan mo lang yung pagkain nila. Yung hindi nila kayang ubusin ngayon, ito yung hanggang bukas. Ito, mga bandang gabi, darating na ako. Hindi na sila ron, okay na yun. Medyo inaalala ko lang itong maraming inakay. Kaya kailangan dadamihan ko yung siguro 3 lagayan ng pagkain para manawa sila kasi mahusay mga lods, pagpakain. Actually, pag nilapag ko, hindi ko pa naibababa, dumadapo na. Yun, isang palatandaan yan mga lods na mahusay na breeder yun. Hindi siya naiilang, di ba? Nakita niyo naman, yung subuhan niya yung kahit may camera, nakatutok yung camera, nandiyan ka, wala siyang ilang, lalapitan ka pa. Yan, mga palatandaan na mahusay na breeder, mga ganyan. Totally yun, kabago-bago niya, Basel kinargahan ko ng 3 kasi sayang yun dahil ayaw na pakainin ni Tweety dahil pinagpahinga na nga natin dahil ayaw na magpakain time na ganun.
So ginawa natin, binigay natin yung mga anak. So kita mo, binuhay niya. Tatlo sa kanya, tapos yung tatlong kay Tweety na anak na inakay. Nabuhay niya mga lods. Kaya yun ang inaalala lang natin, baka pag kinulang ng pagkain mairita. Kaya yun mga lods, yun lang yung ano natin ngayon. At sana patuloy kayong sumuporta mga lods. Siguro pag napunta ako ng yan, isa may pupuntahan akong lugar, magliwaliw muna tayo mga lods. Magbablog ako ron, maganda dun kaya siguro medyo mga dalawang content, iba yung natin, yung iba-vlog. Lang naman yan, para lang ma-record yung mga activities natin mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.